Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay muling dadako sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo po ay nasa John chapter 3 sa talatang 25 hanggang 22 hanggang 30. At kung kayo po ay nandyan na, babasahin ko po muna sa John chapter 3 verse 25 up to verse 30. Sabi rito, John chapter 3 verse 25 through verse 30. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y naparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabay, yaong kasama mo sa dako paraon ng Jordan na binigyan mong patotoo, narito siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin ang aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Tatapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. He must increase and I must decrease. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, muli kaming dumudulog sa iyo sa pangangaral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patnubayan mo kami. Samahan mo kami at buksan mo po nawa ang puso at isipan ng mga makikinig upang maunawaan po namin sa tulong ng Espiritu Santo mo ang kapahayagan ng iyong salita sa gabing to. Dalangin po namin na ikaw po ay magligtas ayon sa iyong kalooban at kausapin mo kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod kung paano ka namin dapat paglingkuran ng nararapat. Ito po ang aming samod dalangin sa gabing to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa nakaraan nating pag-aaral sa John chapter 3 mula pa sa verse 16 hanggang verse 21, tinalakay natin ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoong Yesus na may mga taong hinatulan na. Bagamat ang huling paghatol ng Diyos ay nakatakda pang maganap sa wakas ng mundo. Sinabi ng Biblia na dahil sa kasalanan sa simula pa lamang ay ang tao ay hinatulan na ng kamatayan. At dahil dito, nawalay ang tao sa Diyos at naging patay sa espiritual. Kung kaya tulad ng patay, wala siya ni katiting na kakayahan para iligtas ang kanyang sarili sa tiyak na kaparusahan ng kasalanang naghihintay sa impyerno. Anumang pagsisikap ng tao na maging matuwid sa harapan ng Diyos upang iligtas ang sarili niya sa hatol ng Diyos ay kapos at hindi nakaabot sa katuwirang hinihingi ng batas ng Diyos. Dahil sa kaawa-awang kalalagayang ito ng tao, kailangan niya ng tagapagligtas. At dahil sa mayamang habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At upang maging posible ang kapatawaran at kaligtasan sa sinumang sasampalataya sa Kanya, bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, maging sa Kanyang ginawa sa krus. Subalit kung sa kabila ng paraan ng kaligtasan iniaalok ng Diyos, ang sinuman ay hindi nanampalataya kay Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas at tanging pag-asa ng tao sa ikapapatawad sa hatol ng kasalanan, sinabi ng Panginoon na siya ay hinatulan na. Why? Because of his unbelief in the Lord. Sinabi rin natin na ang tao ay sinasabing hinatulan na sa simula pa lamang dahil sa kasalanan. At upang hindi siya tuluyang hatulan sa huling paghukom, kailangan niyang panampalatayaan si Jesus at ang kanyang ginawang pagliligtas sa krus bilang natitira niyang pag-asa. Kung hindi, walang magbabago sa katatayuan niya bagkus mananatili siya sa hatol ng kasalanan. Kung kaya sinabing hinatulan sila dahil ang sarili na nila ang nagbigay hatol sa kanila,
at hindi ang Diyos. Kung mas pinili at mas minahal ng sinuman ang kanyang kasalanan, kinamuhian ang liwanag ng Panginoon at ang kanyang salita sa takot na ang kanyang ginagawang masama sa dilim ay mabunyag at malantad sa liwanag, sinasabi ng Panginoon na hinatulan na siya, hindi dahil sa hindi siya pinili at minahal ng Diyos, but because of unloving the light. Unbelief to the Lord, unbelief to the Lord, and unloving the light. At pangatlo, hinatulan na sila, hindi dahil sa hindi sila binigyan ng pagkakataong magsisi at magbago. Hinatulan na sila dahil wala silang pagnanasang iwanan ang makasalanang pamumuhay para magbago. Why? Because they are unwilling to life change. Unbelief to the Lord, ano yung pangalawa? Unloving the light, and unwilling to life change. Ngayon naman, para malaman natin ang konteksto ng bago nating pag-aaralan, basahin natin ang John chapter 3, verse 22 to 24. Sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. At doon siya tumira, nakasama nila at bumabautismo, verse 23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat do'y maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nagbautismuhan. Sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan, sabi rito. Sinasabi ng mga talatang ito, pagkatapos ng pista ng Pasko sa Jerusalem, pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa timog ng Ilog Jordan, samantalang sa bandang hilaga naman ng Ilog Jordan, ay naparoon naman si John the Baptist at ang kanyang mga alagad sa Enon na malapit sa Salim. Ipinapakita nito na pareho at sabay silang nangangaral patungkol sa pagsisisi ng kasalanan at nagsasagawa ng bautismo. Sinabi din sa talatang 24 na naganap ang mga ito bago ipakulong ni Herodes at pugutan ng ulo si John the Baptist. Pagdating sa verse 25, sinabi dito na nagkaroon ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. Marahil ang pakikipagtalong ito ng mga alagad ni John the Baptist sa isang Hudyo ay patungkol sa usapin ng pagkukumpara kung kaninong bautismo ang tunay na lumilinis sa kasalanan. Kung ang bautismo ba na sinasagawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad o ang bautismo na sinasagawa ni John the Baptist. Kaya pumunta sila kay John the Baptist para malaman nila kung ano ang itutugon nito patungkol sa usaping ito. Pakinggan natin ang sinabi nila kay John the Baptist sa verse 26. At sila'y naparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabay, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Ibinalita nila kay John the Baptist na ang taong nakasama nito sa Ilog Jordan, hindi nila binanggit ang pangalan, ngunit Jesus ang tinutukoy nila, na kanyang binautismuhan at binigyan ng patotoo, ay nagbabautismo na rin at sinabi nila na ang lahat ng tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sa bahaging ito, makikita natin na hindi nakikilala ng lubusan ng mga alagad ni John the Baptist kung sino si Jesus. Kaya sinabi nila, yung iyong binautismuhan at binigyan ng patotoo ay nagbabautismo na rin at sinabi nila na ang lahat ng tao'y nagsisiparoon sa kanya. Makikita rin natin na may inggit silang nararamdaman para kay John the Baptist nang sabihin nila na ang lahat ng tao'y nagsisiparoon kay Jesus. May tono ng exaggeration ang balitang hatid nila kay John the Baptist nang sabihin nila na halos lahat ng tao o lahat ng tao ay pumaparoon kay Jesus dahil imposible naman na pumunta kay Jesus ang lahat ng tao. Marahil tinitignan nila si Kristo bilang kakompetensya ni John the Baptist sa pangangaral. Lalo pat nalaman nila na mas maraming tao ang dumadalo sa pangangaral ni Kristo kaysa sa pangangaral ni John the Baptist. Marahil mas nais nilang si John the Baptist na kanilang tagapanguna ang maging popular
sumikat at tangkilikin ng maraming tao. Ngunit hindi nila nalalaman ang tunay na layunin ni John the Baptist bilang lingkod ng Diyos. Kung kaya sinabi sa kanila ni John the Baptist sa verse 30, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Christ must increase and I must decrease. Sinasabi sa kanila ni John the Baptist na hindi kinakailangan siya bilang isang lingkod lang ni Kristo ang maitaas, kundi kinakailangan si Kristo lang ang madakila at maitaas niya, kaya sinabi niya, He must increase. Kung ikaw ay saring lingkod ni Kristo, ito rin ba ang layunin mo, ang madakila at maitaas si Kristo? Ngunit sa paanong paraan natin dapat itaas si Kristo? Ano ang sinasabi ng Biblia na karapat-dapat na paraan para maitaas natin si Kristo? Sa pamamagitan lang ba ng pag-awit at pagsisimba o pagbibigay ng ikapu? Paano? Kung nais niyong malaman kung paano dapat maitaas at madakila si Kristo, pakinggan natin ang sermon na ito na pinamagatang How Christ Must Increase. How Christ must increase. Paano natin dapat dakilain si Kristo? Alamin muna natin ang ilang naganap sa kasaysayan para makita natin ang layunin ni Apostol Juan kung bakit isinama niya sa Ebanghelyong isinulat niya ang mga bagay na ito na may kinalaman sa pag-uugali ng mga alagad ni John the Baptist. Sinasabi ng mga Bible scholar na isinulat ni Apostol Juan ang Ebanghelyong ito, 20 hanggang 30 taon na ang nakalilipas ng unang maisulat ang Ebanghelyo ni Mateo, Marco at Lucas. Isinulat niya rin ito nang siya ay nasa edad 70 hanggang 90 bago matapos ang unang siglo kung saan siya ay nasa Efeso at sa lugar ng Asia Minor. Sa mga panahong nangalat ang mga Hudyo sa iba't ibang bansa, bunga ng pag-uusig at pagwasak ni Roman Emperor Titus sa siyudad ng Jerusalem at pagkawasak ng templo noong AD 70. At sa Efeso kung saan napunta ang mga nangalat na mananampalatayang Hudyo at Hentil na sinulatan ni Apostol Juan, sinasabi din ng aklat ng Gawa sa 19 na kabanata na may mga alagad pa rin si John the Baptist kahit matagal na siyang patay na imbit na sumunod kay Kristo ay bumuo ng sarili nilang sekta sa lugar din ng Efeso sa paniniwalang si John the Baptist ang Kristo at hindi si Jesus. Kung kaya marahil ang isa sa layunin ni Apostol Juan kung bakit niya isinulat ito ay upang malaman ng mga mananampalatayang nakakalat sa Efeso kung paano nila ibabahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sakaling makaharap nila ang sektang ito ng mga alagad ni John the Baptist. Hindi lang maibahagi ang Ebanghelyo, kundi maipaalala din sa kanila ang mga patotoong sinabi mismo ng dati nilang tagapanguna na si John the Baptist patungkol kay Jesus na siya at hindi si John the Baptist ang Kristo. Nang sa ganon ay sampalatayaan din nila si Jesus at sila din ay maligtas. Katulad ng pagkaligtas ni Andres na kapatid ni Pedro at ni Apostol Juan na mga dati ding alagad ni John the Baptist. Layunin din ni Apostol Juan na makita ng mga mananampalatayang katulad natin kung ano ang dapat na maging ugali at saloobin ng mga tunay na alagad o ng mga lingkod ni Kristo sa pamamagitan ng magandang halimbawang ipinakita ni John the Baptist kung paano dapat dakilain si Kristo. At para sa unang puntos, muli nating basahin ang talatang 26. Sabi rito, at sila'y nagparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabay, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan na binigyan mong patotoo, narito siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Pakinggan natin ang tugon ni John the Baptist sa kanyang mga alagad sa verse 27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, bali bang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit.
Sinabi sa kanila ni John the Baptist na hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ipagkaloob o ipahintulot ng Diyos na nasa langit. Sinasabi niya na kung mas maraming pumunta kay Jesus at mas kaunti ang pumunta sa Kanya, iyon ay dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Sinasabi nito na ang pagpunta ng maraming tao sa pangangaral ni Jesus at sa pangangaral niya ay kaloob lamang ng Diyos at hindi dahil sa husay ng pangangaral ng isang tagapangaral. Hindi siya katulad ng iniisip ng iba niyang alagad na nakatuon sa popularidad ng isang mangangaral sa kung ano lang ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Nakatingin siya sa kung ano lang ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sa makatuwid, ipinapakita ni John the Baptist kung paano dapat ibaba ng isang tunay na lingkod ang kanyang sarili at magtiwala lamang sa kaparaanan at kapahintulutan ng Diyos. Bakit? Upang madakila at maitas niya si Kristo. Kaya nga sinabi niyang, He must increase and I must decrease. Marahil sinasabi niya, hindi kinakailangang ako ang mataas sa halip. Dapat ako ang mababa bilang lingkod at si Kristo na Panginoon ang dapat madakila at maitaas. At para sa unang puntos, paano dapat madakila si Kristo? How Christ must increase? Be humble for Christ's sake. Be humble for Christ's sake. Magagawa nating dakilain at maitaas si Kristo sa pamamagitan ng kababaang loob bilang isang hamak na lingkod lamang ni Kristo. Para kay John the Baptist, hindi isang malaking isyo o usapin kung sino ang mas mahusay mangaral at kung kanino mas maraming sumusunod. Ang mas mahalaga ay kung paano maitataas at madadakila si Kristo. Para kay John the Baptist, mas nasusukat ang halaga ng isang tagapanguna at mangangaral hindi sa dami ng sumusunod sa kanya, kundi sa dami ng nadala niyang mananampalataya na totoong sumusunod kay Kristo. Bilang lingkod, hindi siya nakatuon sa sarili kung paano siya makikilala at magiging popular, kundi kung paano niya maitataas at madadakila si Kristo. Ganito ay pinakita ni Jesus o ganito ay pinakita ni John the Baptist ang tunay na kababaang loob na dapat maganap sa isang lingkod ni Kristo. At alam niyo, umaayon ito sa sinabi ng Panginoon patungkol kay John the Baptist. Sa Matthew chapter 11 verse 11, sinabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinapanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Sinasabi ng Panginoong Yesus na walang taong dakila na hihigit pa sa kadakilaan ni John the Baptist. Marahil may kinalaman ito sa sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 4. Sinabi niya, sino man ngang nagpapakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, sinasabi ng Panginoon na ang kadakilaan ni John the Baptist ay naipakita niya sa pagbababa sa sarili niya katulad ng isang bata upang magawa niyang maitaas at higit na madakila si Kristo. Sinabi pa ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 11 verse 9 na si Juan Bautista ay lalo pang higit kaysa isang propeta. Nagpapatotoo mismo ang Panginoong Yesus sa mga talatang ito na higit pa sa isang propeta si John the Baptist at wala pang sino mang nakahigit sa kadakilaan niya. Ngunit alam nyo, sa kabila ng pagiging dakila ni John the Baptist, nagawa niyang magpakababa. Bakit? Upang si Kristo ang maitaas at madakila. Marahil nakita rin ni John the Baptist ang halimbawa ng kababaan ni Kristo nang magpabautismo ito sa kanya. Basahin natin sa Matthew chapter 3 verse 13 to 15. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan.
Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Alam ni John the Baptist na si Jesus ang Kristo na sinugo ng Diyos at siya ay walang kasalanan para siya bautismuhan ng bautismo ng pagsisisi. Bukod dito, alam ni John the Baptist na siya bilang lingkod lamang ang mas dapat magpabautismo kay Kristo. At pagdating sa verse 15, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Sa kababang ipinakita ni Juan o ni Jesus, sinabi niyang ang kababaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang nararapat nating gawin. Bukod dito, sinabi pa ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 27 na sa kanya hindi ako nararapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Alam nyo, ang pagkalag sa panali ng paa o ng pangyapak upang linisan ang maduming paa ng isang manlalakbay ang pinakamababang uri ng trabaho sa kanilang kultura. Ngunit sa kabila ng kanyang kadakilaan, sinabi ni John the Baptist na magpakababa man siya tulad ng pinakahamak na tagasunod o tagapaglingkod, ay hindi pa rin siya dapat maging lingkod ni Kristo. Nakatuon ang buong puso at isip niya kung paano niya maitataas at madadakila si Kristo. Kinikilala ni John the Baptist na ang kakayahang mangaral at ang pagsunod ng mga tao sa kanyang pangangaral ay biyaya lang ng Diyos at ito'y isang biyaya na sa Diyos lang nagmumula. Kinikilala niya na ang lahat ng mabuting bagay na nagaganap sa buhay niya ay kaloob lang ng Diyos, kung kaya wala siyang dapat ipagmalaki. Alam niyo, ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Sabi niya rito, paano kayo nakahihigit sa iba? Higit ba't lahat ng nasa inyo'y hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang ng Diyos? Kung gayon, bakit niyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Sinabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12, may nagsasabi kay Pablo ako, may nagsasabi naman kay Apollo ako, may iba pa rin nagsabi kay Pedro ako, at may iba naman nagsasabi ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang napako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Sinabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ano ang sinasabi nito sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon? Sinasabi nito sa atin na walang dapat maitaas sa ating kalagitnaan, kundi si Kristo lang. Sino si Pastor Nantes? Sino si Pastor Marvin? Sino si Attorney Peter? Sino si Pastor Peter Calusin? Sino si Kuya Bert? At sino si Jerry? Kaming mga mangangaral ay mga lingkod lamang na kinakasangkapang ng Diyos upang akayin kayo kay Kristo. Ituon natin ang puso at isip natin sa pagkakaisang maitaas at madakila si Kristo at wala nang iba. Siya lamang ang namatay sa krus para sa atin. Huwag natin siyang agawan ni katiting na kaluwalhatian at papuri, bagkus isipin natin na napakalaki ng pribilehiyo ang piliin tayo ng Diyos. Iligtas at gamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Paano dapat madakila o maitaas si Kristo? How Christ must increase. Be humble for Christ's sake. At para sa ikalawang puntos, basahin natin ang talatang 28. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo.
kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Sinasabi dito ni John the Baptist na siya ay isinugo lamang sa unahan ng dadaanan ni Kristo upang magpatotoo sa Kanya. Alam nyo, sa kultura nila, kapag ang isang hari ay darating sa isang lugar, may nauunang isinusugo bilang tagapagbalita na darating na ang hari upang makapaghanda ang lahat. At siya ay tinatawag na herald o tagapagbalita. Nagagalak ako sa Panginoon kasi alam niyo ba ang pangalan ko, Gerardo? Ito ay galing sa salitang herald. Salamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo na ako ay isang tagapagbalita lang niya. May kukumpara din natin ito sa mga mangangaral na nagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo ng kaligtasan. At kung ibinabahagi mo sa iba ang mensahe ng kaligtasan, ikaw din ay isang herald o tagapagbalita upang magbigay patotoo patungkol sa pagliligtas ni Kristo sa mensaheng dala-dala ng isang tagapagbalita ng hari. Wala siyang ibang dalang balita na walang kinalaman sa kanyang hari. Wala siyang ibang ibinibida kundi ang Panginoon at hindi niya sasayangin ang limitadong oras na ibinibigay sa kanya para magkwento tungkol sa kanyang sarili dahil wala siyang ibang nais na maitaas at madakila kundi ang kanyang Panginoon. Paano natin dapat madakila o maitaas si Kristo? Una, how Christ must increase. Be humble for Christ. At pangalawa, be a herald for Christ's sake. Be a herald for Christ's sake. Maging tagapagbalita tayo ng Panginoon alang-alang kay Kristo. Paano naging tagapagbalita ng Panginoon si John the Baptist? Sinasabi niya kung ano ang pinasasabi sa kanya ng Panginoon. Walang dagdag, walang bawas. Hindi siya isinugo ng Panginoon para aliwin ang mga nakikinig. Hindi siya isinugo ng Panginoon para lang magkwento at magpatawa. Isinugo siya ng Panginoon upang dalhin ang ebanghelyo ng pagliligtas at ng pagsisisi at bigyang babala ang mga mapapahamak. Matapang niyang ipinapahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos at hindi siya nangingiming ipangaral ang mensahe ng Biblia gaano man ito kasakit sa iba. Dahil dito, maaari siyang kamuhian ng iba katulad ng nangyari kay John the Baptist nang sawayin niya ang asawa ni Haring Herodes. Sa makasalanan nitong pamumuhay, namuhi ito sa kanya na naging sanhi ng pagkakakulong ni John the Baptist at pagkapugot ng ulo niya. Nagawa niya maging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maging ang kapalit nito ay ang buhay niya dahil wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi ang maitaas at madakila ang Panginoon. Ano ang sinasabi nito sa atin? Ano ang mensaheng dala-dala natin bilang mga mangangaral ni Kristo? Tunay ba tayo naglalaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang maipangaral natin ito ng buong husay at nang sa gayon ay maitaas natin si Kristo? Natatakot ba tayo kung hindi tayo magustuhan ng iba at hindi maging popular sa ating pangangaral? Alam nyo, hindi problema yan ng mangangaral. Problema iyon ng Diyos na nagsugo sa atin. Kaya nga sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 4, sinabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang purong-purong salita ng Diyos. Ibig niyang sabihin, huwag ka lang magkwento o magpatawa, kundi mangaral ka, sumaway ka, huwag kang matakot na pagsabihan mo sila. Bakit? Dahil sabi niya, kung hindi mo sila pagsasabihan at itutuwid, kung matatakot kang turuan sila ng matitinong turo at pangangaral, darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa matinong turo, kundi maghahanap sila ng mga tagapagturo na kikiliti sa kanilang mga tainga na mga ngaral ng ayon lang sa mga gusto nilang marinig at naaayon sa kanilang masamang nasa ng laman. Anong sinasabi nito sa atin bilang mga mangangaral at tagapagbalita ng salita ng Diyos?
Si Kristo ba ang nais mong madakila at maitaas? Natatakot ka bang hindi kalugdan ng iyong mga tagapakinig o mas natatakot ka na hindi kalugdan ng Diyos? Nangangaral ka ba para maging popular at magpasikat o nais mong pasikatin ng Panginoon? Isang napakalaking pribilehiyo ang mangaral at isa ring napakalaking responsibilidad na ating ipagsusulit sa Panginoon kung nangaral tayo ng mali sa ikapapahamak ng ating mga tagapakinig. Kaya dapat tayong magpakumbaba sa Panginoon sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin para maipahayag natin ang buong husay at buong tapang ang kanyang salita. Hanapin ang kanyang kalooban, maging masikap sa pag-aaral ng salita, dahil magbibigay sulit tayo sa kanya kung paano tayo naging tapat sa katotohanan ng ating ipinapangaral. At kung may pagkakamali at pagkukulang, magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon at maging mabuting katiwala ng kanyang salita. Dahil hindi mawawala ng saysay ang ating pangangaral kung ang ating tanging layunin ay maitaas at madakila si Kristo. Paano natin dapat dakilain at itaas si Kristo? How Christ must increase? Be a herald for Christ's sake. Be a herald for Christ's sake. At para sa ikatlong puntos, basahin natin ang talatang 29. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae o sa bride ay ang kasintahang lalaki o ang bridegroom. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki o ang best man na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, itong ang aking kaligayahan ay naganap, sabi ni John the Baptist. Sinasabi ni John the Baptist na siya ang best man ni Kristo at si Kristo naman ang siyang bridegroom. Sinasabi niya na si Kristo bilang bridegroom ang siyang nagmamay-ari sa bride. Ibig sabihin nito, ang mga mananampalataya na inahalin tulad sa babaeng pakakasalan ni Kristo ay pag-aari lang ni Kristo na siyang bridegroom at hindi pag-aari ng best man o ng mga mangangaral. Ang bride ay para lang sa groom at hindi para sa best man. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, sa kultura nila, sa kasal, sa kultura nila ng kasal, ang kasal ay nagaganap hindi sa simbahan, na katulad ng kultura natin. Nakasentro ito sa pagsundo ng groom sa bride habang hinihintay ng bride ang groom sa kanyang tahanan. Darating ang groom na hinihintay ng lahat at susunduin niya ang bride. Tapos maglalakad sila papunta sa tahanan ng groom para magsimulang magsama bilang mag-asawa. At dito nagtatapos ang seremonya ng kanilang kasal. Ngunit habang wala pa ang groom, inihahanda ng best man ang bride. At kapag handa na ito, magbabantay naman siya sa pagdating ng groom. Kung sa kultura natin, ang highlight ay ang pagdating at pagrampa ng bride, sa kanila naman, ang highlight ng kasal ay ang pagdating ng groom. Kaya ang trabaho ng best man, hinihintay niya ang pagdating ng groom. At kapag narinig na niya ang boses nito, may kagalakan niyang ibabalita ito sa bride. Ito ang kabuuan ng kasiyahan ng best man na maipresenta ang groom sa bride. Wala nang ibang kasiyahan ng best man kundi ang makitang masaya ang groom o ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi nito na wala nang kasiyahan si John the Baptist bilang lingkod ni Kristo, kundi ang makitang masaya ang Panginoon sa kanyang bride. Paano natin dapat dakilain at itaas si Kristo? How Christ must increase? Number 3, be happy for Christ's sake. Be happy for Christ's sake. Ang tanging kasiyahan at gantimpalang hinihintay ng isang lingkod ay makitang nakapagbigay siya ng kagalakan sa kanyang Panginoon.
Ang kagalakan niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi ang kagalakan niya ay para kay Kristo. Muli nating basahin ang talatang 29. Sinabi dito, ang kaibigan ng kasintahang lalaki, sino yun? Ang best man, na nakatayo at nakikinig sa kanya. Ano raw? Ano raw ang trabaho ng best man? Nakatayo at nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, bilang kaibigan o best man ng bride, ang trabaho ng lingkod ni Kristo ay tumayo at maghintay. Anong ibig sabihin ng tumayo? Bakit hindi umupo at magpahinga? Sa kanilang kultura, ang trabaho ng lingkod ay tumayo at maghintay sa sasabihin ng kanyang Panginoon. Kaya sinabi dito na siya ay nakatayo at nakikinig. Ano ang kanyang pinapakinggan? Pinapakinggan niya ang boses at utos ng kanyang Panginoon at kung ano ang nais nitong ipasabi sa kanyang bride habang wala pa siya. Ngunit bakit niya ito ginagawa bilang lingkod? Ituloy natin ang pagbasa sa verse 29. Sinabi dito na ang kaibigan ng kasintahang lalaki, ito yung best man, tinutukoy dito yung kaibigan, na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos. Dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, itong ang aking kaligayahan ay naganap. 2 beses sinabi ang salitang nagagalak at kaligayahan. Ibig sabihin, ang kaligayahan ng lingkod ni Kristo ay ang mapakinggan ang boses ng kanyang Panginoon. Dahil para sa kanya, hindi isang kabigatan at isang malaking sakripisyo ang paglingkuran si Kristo, kundi isang napakalaking pribilehiyo. Higit sa lahat, kapag naipapahayag niya ang mensahe ni Kristo para sa mga mananampalataya na siyang bride ni Kristo, nagiging ganap ang kaligayahan niya dahil nagawa niya ng maayos ang tungkulin niya bilang lingkod. Anong sinasabi nito sa atin bilang mga lingkod ni Kristo? Napapagod na ba tayo sa paglilingkod? Isa na bang napakalaking sakripisyo para sa iyo ang paglingkuran si Kristo? At hindi na isang pribilehiyo? Ang manalangin, mag-aral ng kanyang salita na ating ipapangaral sa iba, ang paglingkuran ng kanyang iglesia o ang mga mananampalatayang kanyang minamahal ay nagiging pabigat na ba sa atin? Oo, napapagod din tayo bilang mga lingkod. At kahit walang nagpapasalamat, kahit walang nakaka-appreciate sa ginagawa natin, okay lang. Bakit? Dahil ang kasiyahan ng isang lingkod ay maganap ang ipinapagawa ng ating Panginoon. Isipin na lang natin na ito ay hindi isang sakripisyo, kundi isang napakalaking pribilehiyo na mapaglingkuran ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi mahalaga ang damdamin natin. Hindi mahalaga ang pagod natin. Bakit? Huwag nating kalilimutan na pinili nating maging alipin ni Kristo. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng kaharian ng Diyos sa kaharian ng mundong ito? Sa kanyang kaharian, ang pinakamababang alipin ang pinakadakila. Kaya nga nang nagtatalo ang kanyang mga alagad kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ni Kristo kapag nakaupo na ito sa kanyang trono, sa kanyang paghahari, nirebuke sila ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, kung sino ang nagnanais maging dakila, dapat siyang maging alipin ng lahat. At kung sino ang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat. Wala nang ibang layunin ng lingkod ni Kristo kundi ang maitaas at madakila ang kanyang Panginoon. That Christ must increase and His servant must decrease. Ito ang mensaheng nais ipabot ng Biblia sa sino mang nagnanais maging lingkod ni Kristo. Paano natin dapat dakilain o itaas si Kristo? How Christ must increase? Be happy for Christ's sake. How Christ must increase and how His servant must decrease? Number 1, be humble for Christ's sake.
Number 2, be a herald for Christ's sake. And number 3, be happy for Christ's sake. Manalangin po tayo. Aming Ama sa Langit, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Kung paano namin dapat maitaas at madakila ang aming Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga lingkod. Patawarin mo po kami kung napapagod po kami at nagkakaroon kami ng kabigatan minsan sa paglilingkod sa iyo. Dapat po naming maunawaan na isang napakalaking pribileyo ang mapaglingkuran ka bilang aming Panginoon na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tulungan mo po kami na palaging maibaba namin ang aming sarili upang ikaw ang aming maitaas at aming madakila. Ang maging mabuting katiwala mo sa pangangaral ng iyong salita at maging kagalakan naming palagi ang malugod ka sa pamamagitan ng pagganap namin ng aming mga tungkulin bilang iyong mga lingkod. Bigyan mo kami palagi ng lakas at tapang na may pangaral ang katotohanan ng iyong purong-purong salita, napapanahon man o hindi. Salamat po at sa pribilehiyong mapaglingkuran ka. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.